Napag-usapan natin ng patungkol sa may transformation nitong si Milim at ang armor nito na hindi pala siyang pinoprotektahan. Paligid pala ang pinoprotektahan nitong armor na ito laban kay Milim. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So tinanong nga nitong si Zelario kung ano daw ang balak nitong si Feldway. Kasi dahil sa ginawa nitong si Felsard kay Milim ay malaki ang kanilang babaguhin sa kanilang ginawang plano. Kaya hinihintay nitong si Zelario na maglapag ng panibagong order sa kanila itong si Feldway. Ang nag-reply naman dito ay itong si Jahil. Sabi ni Jahil, oo nga daw. Ano nga daw ang plano nila? Kung hindi daw siya pinigilan itong si Feldway kanina, sana daw ay napatay niya na itong si Ruminas. Kaya magpaliwanag daw itong si Feldway ngayon sa kanilang lahat. Sa pagtatanong na ito nitong si Jahil, ay gigil na gigil siya. Parang gusto niyang atakihin itong si Feldway. Kaya nag-reply itong si Feldway sa kanya na wag daw ito magmadali. Kasi kahit naman daw hindi niya ito pinigilan kanina, hindi naman daw kaya ni Jahil na talunin itong si Ruminas na mag-isa. Kaya na-offend itong si Jahil dito. At sabi ni Jahil, minamaliit daw ba siya nitong si Feldway? Pero sabi ni Feldway sa kanya, hindi daw. Ang gusto niya lang daw na gawin nila ang mag-proceed sila cautiously. Kasi ngayon daw, nasa side na rin nila itong si Dagrowel. At ang balance of power daw ay nasa kanilang favor na. Since pinadala niya na naman daw itong si Fen, sigurado daw na tapos na itong si Demon Lord Ruminas. Pero nagreklamo itong si Jahil dito dahil sabi ni Jahil, oo nga daw. Maging siya daw ina-acknowledge ang powers itong si Fen. Pero itong si Ruminas daw kasi enemy ng kanilang divine ancestor. Kaya siya daw dapat mismo ang tumapos dito. Malaki pala ang grudge nitong si Jahil kay Ruminas dahil sa ginawa dati nitong si Ruminas na pagpatay sa kanilang ancestor. Kaya ngayon galit na galit siya. Hindi natin alam kung dahil lang ba talaga yun sa past nila o kung dahil ba yun sa may personality nitong si Footman. Kasi si Footman nga ang angry hero at maaari na nagtitake over daw ang personality nitong si Footman dito. Kaya ngayon ganito itong si Jahil. Reklamo ito ng reklamo sa kanilang leader nang biglang nagsalita itong si Feldway. Sabi niya hindi daw ba nito narinig ang ibinigay niya dito na order. Mahina lang ang pagkasabi nitong si Feldway dito at hindi naman intimidating itong pagkakasabi nito. Napaka-normal lang daw talaga ng pagkakabigas niya. Pero sa sobrang lakas ng kanyang panibagong aura maging itong sila Dino na hindi naman kasali sa kanilang current conversation ay nakaramdam ng tense sa may atmosphere. Nung naramdaman ni Jahil itong malakas na aura na ito natahimik na siya at nag-admit siya na siya daw may kasalanan kung bakit ganon ang nangyari kanina. Basically nai-humble ditong si Jahil ng overwhelming presence nitong si Feldway. Nai-regain na nitong si Jahil ang kanyang composure at nagsorry agad siya kay Feldway. Napaka the best na decision daw nun para kay Jahil. Kasi kung hindi niya daw agad ginawa yon, baka may masama daw na nangyari sa kanya. Napansin naman itong si Zelario ang overwhelming presence itong si Feldway. Kaya nagsalita siya patungkol dito. Sabi niya napakalakas daw ng aura nitong si Feldway. Poisonous na daw ang dominance ito sa mga hindi sanay sa ganong level. Kaya tandaan daw sana nito na ngayon siya ay nasa kanyang true form na. Itong true form daw na ito higit na mas malakas compared sa kanyang strength dati. Parang iniligtas nitong si Zelario itong si Jahil dito. Ngayon balikan naman natin ng saglit ang plano talaga nitong si Feldway. Itong kanyang tatlong strategic goals. Ang una ang ma-acquire ang ultimate skill na Hope King Sariel na pag-aari ngayon ng hero na si Cronoa. Secondly ay ang ma-eliminate ang risk factor na si Masayuki at kuhanin ng Covenant King Uriel dito. At finally ang pinaka-importante sa lahat ng kanilang mga goal at ito ay walang iba kung hindi ang kuhanin ang Dragon Factor nitong si Feldora. Since napakarami na nga nang nangyari kanina kailangan nitong si Feldway na mag-isip ng panibagong plano. Ang iniisip nila ngayon kailangan muna nila mag-focus sa pag-collect ng mga
angelic series skill. Since naipasa kasi nitong si Michael ang kanyang powers kay Feldway, capable na itong si Feldway na mai-detect ang mga angelic series skill users. Si Michael talaga ang pinaka-obsessed na mai-collect itong mga skills na ito. Kasi sa tingin nitong si Michael, kapag naipag-combine nila ang lahat ng mga angelic skills, ay makakabuo sila ng something na talagang extraordinary, something na talagang napakalakas, all-powerful. In other words, ang pagbabalik ng kanilang minamahal na creator, na isa daw omnipotent being. Napaka-logical naman daw ng theory na ito nitong si Michael, pero skeptical dito itong si Feldway. Kasi in the first place, ay hindi na naman daw omniscient and omnipotent itong si Feldenava. Kasi itong si Feldenava daw mismo ang nag-renounce ng ability niya na ito. Hindi daw masarap sa tenga nung sinabi yun sa kanila nitong si Feldenava-sama. Mas okay pa nga daw kay Feldway kung nagsisinungaling lang itong si Feldenava patungkol sa may announcement niya na yun. Kasi kung kasinungalingan lang daw yung ginawa nila announcement, ibig sabihin daw nun ay hindi talaga nawala ang powers ni Feldenava-sama at hindi daw sana nagawa ng mga humans na mapatay siya. Well, itong si Feldenava rin naman daw kasi ang gumusto na maging isang parang tao. Kaya self-inflicted daw ang nangyari sa kanyang damage. Ito ang dahilan kung bakit hindi naniniwala itong si Feldway na omnipotent pa rin ang kanilang master. So ibig sabihin nun, hindi na ito lalabas kapag naigather nila ang lahat ng mga angelic series skills. Kaya kung hindi rin naman daw nila maiibalik itong si Lord Feldenava, ay napaka-pointless na daw na i-gather pa nila yung mga skills na ganon. Ang balak sana talaga nitong si Feldway at Michael ang i-manifest itong si Feldenava-sama sa katawan ng pinaka-the best na body na lineage ng first hero bilang vessel. Pero unfortunately, nag-fail itong kanilang plano na ito dahil natalo si Michael at nawala ang body niya nang dahil dito. Kaya ang naisipan na lang nila na gawing vessel itong si Masayuki. Pero unfortunately, nag-fail rin itong si Lazzalario na i-kidnap nga ito. Kaya once again, nag-fail uli ang kanilang naisip na plano. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.